kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay. Isa na rito ay kung sino ang magiging mga magulang natin o ang mga opinyon ng ibang tao sa atin. Ikaw, kapuso, paano mo haharapin ang katotohanan kung malaman mo na isa ka palang lihim na bunga ng pagkakasala? Dear Papa Dudut, ang pamilya raw ang una at huling taong pwede mong maasahan. Iiwang ka raw ng mga kaibigan, mga kasintahan pero never kang matitiis ng iyong mga kamag-anak. Ngunit kung ganon, ay paano na lamang pala ang kalagayan ng mga ulila na walang pamilya o ng mga ampon? Lalo pa siguro yung mga taong sa paningin ng lipunan ay bunga ng skandalo't kahihiyan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Lynette, 30 years old at nakatira sa Marikina City. Pamilyado na po ako, may 2 anak at masasabi ko na sa kabila ng ating mga dinadanas ngayon dahil sa quarantine at pandemya ay medyo maayos at stable naman po ang aking pamilya. Meron po kaming franchise food business ng aking asawa at sa awa ng Diyos ay may extra pa rin kami kahit na papaano para maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayon. Ngunit kung ano man ang kaalwanan at stability na naranasan namin ng pamilya ko ngayon ay kabaligtaran po ng naging karanasan ko noong bata pa ako. Stowaway po kasi ako, Papa Dudut. Pinanganak at lumaki po ako sa Bacolod, ngunit noong 17 years old po ako ay naglayas ako sa amin at nagpa-Maynila. Kaya kung ano man ang tinatamasa ko ngayon ay masasabi ko po na bunga ang lahat ng ito ng aking sariling tapang at pagsisikap. Kahit na lumaki po ako with a silver spoon at nanggaling sa isang mayaman at may impluwensya na pamilya. Bastarda po kasi ako, Papa Dudut, at hindi lang po basta-bastang bastarda. Anak po ako ng tatay ko sa katulong nila ng pamilya niya. At nalaman ko lang po yun noong 17 years old ako. Kaya naman sa loob din ng 17 years ay wala akong kaalam-alam na bunga pala ako ng isang skandalo at kahihiyang itinago ng mga taong nasa paligid ko at sa loob ng mahabang panahon. Napapadalas yata ang suka mo tuwing umaga. May nakain lang po ako, ma'am. May nakain? Abay, ano ba yung nakain mo? Bakit hindi mo pa yan ipatingin sa doktor? Wag na po. Mawawala din po siguro ito. Ah, hindi. Mamayang hapon sasamahan kita sa doktor. Wag na po, ma'am. Bakit? Ayaw mo? Marami pa po kasi akong gagawin dito sa bahay. Amo mo ako. Ako na nga nagsabi na pwede ka mag-break ngayong hapon at ako pa mismo ang sasama sa'yo sa doktor dahil concerned ako sa'yo eh. Wag na po, ma'am. Okay lang po ako. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko? Nabuntis ka? Po? Hindi po ako buntis. Saan niyo naman po nakuha yung... Eh bakit ka namutla bigla? Huling-huli ka na dyan sa reaksyon mo. Hindi po ako buntis, ma'am. Kahit na magmaluwag na damit ka pa araw-araw, mapapansin ko yung tiyan mo dahil buntis din ako. Alam na alam ko ang sintomas ng pagiging buntis. Hindi po, ma'am. Ilang buwan na yan? 4? 5? Sinong tatay niyan? Ma'am, hindi po ako buntis. Maniwala po kayo. Si Anton ba? Hindi po. Eh sino? Yung tatay ni Anton? O si Mang Ambo na 60 anyos na? Silang 3 lang naman ang mga lalaki dito sa bahay na to ah. Ma'am, hindi po talaga. Ano bang sigawan dito? Oh, bakit umiiyak si Cora? Umamin ka na, Anton! Umamin na kayo! Ano ba yan, Christina? Eh na naman ba tayo? Alam ko naman na naglalandi
yan kayo eh! Yung mga tinginan nyo, akala nyo hindi ko napapansin? Ewan ko sa'yo! Tigilan mo na si Cora ah! Tigilan, huwag mo akong talikuran! Yan ang problema sa'yo eh! Kapag kinukumpronta ka na, palagi mo akong sinashutdown! Palagi kang umiiwas! Dahil walang katotohanan yung mga sinasabi mo! Ah, ganon! Halika, tingnan mo to! Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan ng haliparot na to! Ma'am, tama na po. Ano ba, Christina? Para ka na nabubuang! Dahil ginagawa niyo akong tanga! Bakit hindi pa kayo umamin? Alam naman ang lahat ng tao dito eh! Nahahalata na ng lahat na kinakabit mo tong katulong natin! At hindi ko na kayang magpanggap na wala akong napapansin! Dugo! Inudugo kayo, ma'am! Mga hayop kayo! Calm down, Christina! Christina, everything's gonna be okay! Hayop kayo! Cora! Sabihin mo kay Makambo, ihanda sa sakyan! Nakunan po ang legal na asawa ng aking ama na si Anton. At dahil din po sa nangyari ay nalantad na rin po ang katotohanan na nabuntis ng ama ko ang katulong nila ng pamilya niya na si Cora. Pero hindi po siya na ipaglaban ng tatay ko dahil katulong nga lang nila ito. At dahil nga po sa nangyari ay naging malaking iskandalo po sa immediate family ng tatay ko ang pagkabuntis niya sa katulong nila. Sa katunayan ay binalak pa nga po nila akong ipa-abort. Kaya lang ay hindi talaga pumayag ang nanay kong si Cora na malalim din ang takot sa Diyos. Bilang kapalit ay kinumbinsi na lamang po ng mga magulang ng tatay ko at ni Christina na kunin ako at palabasing tunay na anak ni na Anton at Christina upang makaiwas po sila sa kahihiyan. At bilang pangumpromiso ay nakiusap po ang nanay kong si Cora na hindi siya tanggalin sa trabaho para rin maalagaan niya ako kahit na papaano. Pareho po kasing maimpluwensya ang pamilya ng tatay ko at ni Christina sa probinsya. Sa katunayan ay nagbabalak pa po noon na tumakbo bilang board member ang tatay ni Christina. Kaya naman maski siya ay wala na ring nagawa ng ipuwersa sa kanila ng mga magulang nila na itago ang iskandalo sa pamamaraan ng pag-ampun sa akin at pagpapalabas sa ibang tao na ako ang ipinagbuntis niya. At 2 taon matapos po akong isinilang ay nabuntis pong muli si Christina. Nagsilang siya ng isang lalaki si JR na wala kong kalam-alam ay half brother ko lang pala. Ayan! Edi mukha kang mami! Anong ginagawa mo kay Miming? Bitiwan mo nga siya! Ano ba ang problema mo? Bakit mo sinasaktan yung pusa ko? Naglalaro lang naman kami! Naglalaro? Minasking tape mo yung pusa! Ang OA mo naman! Hindi laruan yan! Eh kung sa'yo ko kaya gawin yan, eh di gawin mo! Matatanggal naman yan eh! Bakit akala mo hindi masakit yan pag tinanggal? Eto sige, subukan natin sa'yo! Aray! Mami! Mami! Anong nangyayari? Lynette! Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Tama na, Mami! Minasking tape niya kasi yung pusa ko eh! Pinaparamdam ko lang sa kanya yung ginawa niya! Pinaparamdam? Sasaktan mo kapatid mo para lang dyan sa pusa mo na yan? Napaka-bobo mo! Tama na po, Mami! Sorry po! Sorry po! Ma'am! Bakit yung sinasaktan si Lynette? Tingnan mo itong ginawa ni Lynette kay JR. Namumula ang kilay, minasking tape at saka tinanggal. Lynette! Bakit mo ginawa yun? Yaya! Yaya! Hindi ko naman po sinasadya. Minasking tape niya kasi si Miming eh. Habang tumatanda yung batang yan, sumasama ang ugali. Bukas na bukas, itapon mo yung pusa na yan, Cora. Wag! Anong wag? Pagsisimulan pa ng away nyo yan.
Bukas ayoko nang makita yung pusa na yan dito. At kahit na kailan, ayoko nang makakita ng mga alagang hayop dito. Be! Buti nga sa'yo! Ha! Buwisit ka talaga, JR! Ano ba? Sinabi ko nang tumigil ka na eh. Ma'am! Tama na! Tama na ho! Kinabukasan ay hindi ko na nga po nakita ang aking alagang kuting papadudot. Tandang-tanda ko, hindi po ako matigil sa kakaiyak noon. Napakasakit po sa dibdib ko dahil kuting lang po yun na galing kalsada at sumunod sa akin sa pag-uwi ko. Akala ko po'y na-rescue ko na siya, ayun pala'y ibabalik din siya sa kalsada. Medyo nahimasmasan lang po ako ng konti noon nang sinabi sa akin ni Nanay Cora na hindi naman daw niya itinapon ang kuting, kundi ay ibinigay daw niya sa kamag-anak nila para masigurong mapupunta ito sa mabubuting mga kamay. Sa totoo lang po papadudot, bata pa po ako ay may pakiramdam na akong ampon ako. Kahit na kamukhang kamukha ko po ang tatay ko. Bata pa kasi ako ay never ko na pong naramdaman na mahal ako ng itinuturing kong nanay na si Christina. Maski ang mga lolo at lola ko ay cold ang pakikitungo sa akin. At halatang may paborito po silang lahat. Si JR. Ang tatay ko naman po ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan ay mabait sa akin pero madalas ay pakiramdam ko'y napakalayo niya sa akin. At sa loob po ng mahabang panahon ay binagabag ako kung ano ba ang mali sa akin. Inisip ko kung ano ba ang pagkukulang ko. Masipag ako mag-aral, may itsura naman ako, masunuri naman ako. Iniisip ko noon ay baka dahil babae kasi ako at mas pinapapaboran nila si JR dahil siya ay lalaki. Yun pala ay mas malalim ang kadahilanan at higit sa lahat ay wala naman pala akong kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon ay si Nanay Cora lamang ang pakiramdam ko'y kakampi ko sa bahay na yon. At may mga araw na iniisip ko na sana'y siya na lamang ang naging nanay ko. Wala akong kaalam-alam na yon pala ang totoo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong 16 years old po ako sa kasamaang palad ay na-stroke po si Nanay Cora at hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya. Dahil sa mga nangyari ay pina-early retirement na po siya ng mga lolo at lola ko. Sobrang lungkot ko po noon, papadudot. Mula pagkabata hanggang 16 years old ako ay si Nanay Cora na ang nagpalaki at umaruga sa akin. At ang tanging naging kakampi ko sa bahay na yon. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Tadhana na ang may kagustuhan noon. At nang sinundo si Nanay Cora ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay grabe po ang iyakan naming dalawa. Kaya naman kahit na may kalayuan ang bahay ng kapatid ni Nanay Cora sa bahay namin, ay dinadayo ko po ito isang beses sa isang linggo. Pareho na pong patay ang mga magulang ni Nanay Cora. At ang kapatid naman po niya ay may sariling pamilya na. Mabuti na nga lang din po at mababait din ang kapatid at pamilya nito at marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya buong puso din nilang kinupkop si Nanay Cora. Si Nanay Cora kasi ang naging breadwinner sa pamilya nila at siya rin ang nagpatapos sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngunit wala pong isang taon ay nagkaroon ng komplikasyon si Nanay Cora at naging labas-pasok na sa ospital. Naging magastos po ang pagpapagamot niya at halos lahat ng naipon niya ay nalimas lang din. At sa mga panahon na na-ospital si Nanay Cora ay malimit ding pumupunta ako at ako pa minsan ang nagbabantay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ko.
At sa pagbabantay ko nga po kay Nanay Cora noong lumala na ang kalagayan niya, ay nang nalaman ko ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Nanay Cora! May sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Taran! Ito po, dinala ko kayo ng grapes. Naku, maraming salamat. Paborito ko yan eh. Sige po, subuan ko po kayo. Nahugasan ko na naman po ito. Sige, dyan mo na lang muna. Busog pa rin ako eh. Nanay Cora, yung tanghalian niyo daw po kanina halos hindi niyo nagalaw. Sige na po, pilitin niyo na pong kumain para lumakas kayo. Pakiramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Cora, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ang bata niyo pa po, lalakas pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ay, pagod na rin ako, Lynette. Nanay Cora, please, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Wag niyo naman po akong iwan. Lynette, napakasaya ko na lumaki ka ng maayos ang buhay. Na sa kabila ng maalwan na buhay na tinatamasa mo, nananatiling mabuti ang puso mo. Nanatili pong mabuti ang puso ko dahil sa inyo. Dahil kayo po ang nagpalaki sa akin at kayo lang po ang tanging naging kakampi ko. Please po, Nanay Cora, lakasan niyo po yung loob niyo. Gagaling pa po kayo. Lynette, may malaking kasalanan ako sa'yo. Po? Ano pong kasalanan? Lynette, anak. Ano po yun, Nanay Cora? Tuwang-tuwa ako kapag tinatawag mo akong Nanay Cora. Siyempre naman po, dahil mas itinuring ko po kayong nanay kesa sa mami ko. Lynette, ako ang tunay na nanay mo. Po? Patawarin mo ako, Lynette. Naipit ako nung mga panahong yun. At hangad ko rin ay ang maging maayos ang kinabukasan mo. Pero kahit na kinuha ka nila sa akin, hindi ako pumayag na magkalayo tayo. Ipinaglaban kita. Kaya pumayag sila na manatili ako bilang katulong sa bahay ninyo. Para pwede pa rin akong magnanay-nanayan sa'yo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko tunay na magulang sina Mami at Daddy. Pinaampun niyo lang po ako sa kanila. Lynette, ang daddy mo, totoong ama mo. At ako naman, ang totoong nanay mo. Po! Nagkaroon kami ng sikretong relasyon ni Anton bago pa sila nagkakilala ni Christina. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi niya ako ipinaglaban. Nabuntis niya ako. Patawarin mo ako, Lynette, kung inilihim ko ito ng matagal na panahon sa'yo. Hindi. Hindi po ako naniniwala. Lynette, anak. Aalis na po muna ako. Pasensya na po kayo. Lynette! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig kong ipinagtapat sa akin ni Nanay Cora Papadudut. Sa sobrang shock po ay umalis po ako kaagad ng ospital at naglakad-lakad kung saan-saan na parang tuliro sa kakaisip. Nakakahiyamang pong aminin pero ang naging instinct ko po ay mahiya. Mahiya na anak ako ng isang katulong. Hiya na bastarda pala ako. Hindi ko po alam kung paano ko ipoproseso ang impormasyong yon, kaya't nilihim ko po muna kina Mami at Daddy ang sinabi sa akin ni Nanay Cora. At the same time, matapos pong sabihin sa akin yon ni Nanay Cora ay bigla pong nagswak ang lahat sa utak ko. Kung anak niya nga ako,
Ayun palang dahilan kung bakit never kong na-feel na minahal ako ng mga magulang ko at mga lolo at lola ko. Hindi pala yon guni-guni, may pinanggagalingan pala. At higit sa lahat ay may dahilan pala kung bakit mas malapit ang loob ko kay Nanay Cora dahil siya pala ang tunay na ina ko. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ni Nanay Cora. Pumanaw na raw po siya. At isa po yun sa pinakamabigat na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Ang hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya bago siya namatay. Ang hindi ko man lang naiparamdam sa kanya na pinapatawad ko na siya kung kinakailangan niyang gawin ang pagpapaampon sa akin noon. Ang hindi ko man lang naipaalam sa kanya na tinatanggap ko siya. Kahit makatulong lamang siya ng mga kinilala kong magulang. At sa kabila noon ay mahal na mahal ko siya. Daddy, Mami, pwede ko po ba kayo makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Nanay Cora. Anong tungkol sa kanya? Daddy, namatay na po si Nanay Cora. Ano? Ganun ba? Magpapadala na lang tayo ng abuloy sa mga kamag-anak niya. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Na anak niya raw ako. Ano ka ba? Nagpapapaniwala ka doon? Totoo ba, Daddy? Hindi! Paano ka naman niya magiging anak? Dahil naanakan niyo raw siya. Ano? Lynette, naririnig mo ba kung gaano ka-imposible ang sinasabi mo? Oo nga naman, Lynette. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba papato lang daddy mo sa isang katulong lang? At mas una niyo raw siyang minahal kesa kay Mommy. Naibang na ata sa sakit yung babae na yan bago mamatay. At pinilit niyo raw siya na ipampun ako sa inyo dahil nakunan si Mommy sa anak ninyo. At magiging isang malaking kahihiyan kung malalaman ng mga tao na nakabuntis kayo ng katulong, lalo na't nasa gobyerno Tumahimik ka! Bakit kayo apektado? Dahil totoo! Christina, ano ba? Lynette, kung ano man yung sinabi sa'yo ni Cora, walang katotohanan. Oo! Totoo ang lahat ng sinabi ng parasito na yon. Inakit niya ang tatay mo dahil nangangarap siyang yumaman. Akala niya ganun lang kadali yon? Hangal siya kung naniwala siyang pakakasalan ng isang dugyot na kagaya niya ng tatay mo. Christina, tama na! At totoong bastarda ka. Anak ka ng katulong. Kaya sige, ipagkalat mo sa lahat yan. Babalik din yan sa'yo. Lahat ng tao pagchichismisan ka, pagtatawanan ka. Dahil anak ka na nga sa labas, ang nanay mo pa katulong. Sampid ka lang dito. Ang sasama ninyo! Ang sasama na ugali ninyo! Lynette! Christina, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo. Yung kabit mo ang sisihin mo. Patay na nga't lahat humabol pa sa panggugulo sa pamilya natin. Sana dinala na lang niya ang sikreto niyang yan sa kamatayan niya. Pero misyon niya yata talaga na wasakin ang mga buhay natin. Sinabi na tumahimik ka eh! Ano? Sasampalin mo ko? Sige, subukan mo. Baliwala naman yan sa sakit ng damdamin na patuloy na binibigay mo sa akin. Kinausap po ako ng daddy ko ng personal pagkatapos ko silang kumprontahin ni Mami tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos niya pong mag-sorry ay nakiusap lang po siya sa akin na huwag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao ang nalaman ko. Para daw sa ikakatahimik ng lahat ay ibaong ko na lang daw po kung ano man ang nalaman ko tungkol kay Nanay Cora. At mas makakabuti din daw po yun sa akin kesa malaman pa ng mga tao na bastarda ko. Look at the bright side na lang daw po. At mabuti nga daw po na kahit na ganoon ang nangyari ay kinilala pa rin ako bilang tunay na anak ng mami ko at ng mga lolo at lola ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na natukso na po akong itago na nga lang din po ang katotohanan. Natakot kasi akong husgahan at kutsain ng ibang tao. Pero hindi ko po kaya na magpanggap bilang isang tao na hindi naman ako. Sapat nang ako na lang ang niloloko nila. At hindi tama na pati sarili ko ay lolokohin ko rin. At dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko ay never akong magiging sapat. At never akong matatanggap ni na mami at ng mga lolo at lola ko.
Kahit na ano pang maging achievement ko sa buhay dahil sa paningin nila, isa akong malaking pagkakamali at kahihiyan. Ay minabuti ko po na maglayas na lang. Binenta ko po ang aking cellphone at iba pang mga gamit ko. At ang perang nakuha ko ay ipinambili ko ng tiket ng barko papunta ng Maynila. At ang natira ay ginawa kong puhunan para makapagsimula ng bagong buhay sa edad na 17 years old. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po ko halos kaalam-alam sa Maynila pagdating ko dito. 2 beses pa lang po akong nakakapunta ng Maynila at sa parehong okasyon ay kasama ko ang aking pamilya para magbakasyon. Nagstay muna ako sa isang mumurahing hotel ng 2 araw at ang una ko pong ginawa ay naghanap ng bed space. Sinuwerte naman po akong makahanap din kaagad ng murang dormitory para sa mga babae. At ang sumunod ko pong ginawa ay ang maghanap ng trabaho. Sa awa naman po ng Diyos ay mababait din ang aking mga nakasama sa dorm. Karamihan ay mga estudyante. At nirefer nila ako sa isang internet cafe kung saan ay natanggap po ako bilang all-around na katiwala. Matapos ng ilang buwan ay nag-18th birthday na po ako. At tinarget ko na pong mag-apply sa call center dahil alam kong malaki ang sasahurin ko doon. Bala ko po kasi ang ituloy ang aking kolehiyo at mag-working student. At dahil magaling naman po ako sa English ay agad din po ako nakapasok. Nang mga panahon na yun ay wala pong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Liban sa mga papeles na kailangan ko pa rin lagyan ng totoo kong impormasyon. Kapag nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko ay sinasabi ko na lang na patay ng pareho ang mga magulang ko at solong anak lamang ako para wala ng tanong-tanong. At kahit na mabigat pa rin sa loob ko, kahit na papaano ang magsinungaling sa mga ganong bagay, pakiramdam ko po ay for the first time in my life ay malaya na ako at hawak ko ang aking sariling buhay. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang po ako nang sinabihan akong may bisita raw na naghahanap sa akin sa dorm. Ang tatay ko. Sigurado kang kape lang ang order mo? Busog pa ho ako. Bakit ba kayo nandito? Lynette, ang tagal kitang ipinahanap. Bakit? Hindi ba obvious na naglayas ako at ayoko na sa bahay na yon? Lynette, hindi naman kita pipilitin na bumalik sa atin. Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko ho kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawarin mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matinong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Well, ngayon nakita niyo na nabuhay at maayos ako, pwede na kayo makatulog na mahimbing. Isa pa, 18 years old na ako, kaya legal na akong mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam kong marami akong pagkakasala pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko ang nanay Cora mo. Binata pa ako noon. Ni hindi ko pa nga kilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyong minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina? Ni hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pang kabit si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yun kung gaano siguro yun kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh.
Maski si Christina. Pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang ang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang daming nasaktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako. Patawarin mo ako, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Alis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya'y Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maski nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment, nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagkapamilya. Pero panay pa rin po ang dating ng mga regalo ng tatay ko tuwing may okasyon. At siguro ay dahil na rin sa messenger niya ay nagiging updated na rin siya sa mga nangyayari sa akin. At isang araw po ay nagulat na nga lang po ako nang dumating ang ama ko sa bahay namin. Pero hindi ko po siya pinapasok. At sinabi kong hindi ko ipapakita ang mga apo niya. Bagay na alam kong dinibdib niya ng husto. Hanggang sa isang araw ay kinontak po ako ng messenger ng ama ko na wala namang okasyon. Ibinalita nito na may stage 4 cancer na raw ang ama ko at mukhang hindi na magtatagal pa. Huling-hiling daw nito ay magkausap kami sa huling pagkakataon at siguro'y lukso ng dugo na nga rin po, Papa Dudut, o kundi may nakonsensya na rin po ako siguro kahit na papaano. Kaya't naisipan kong bumalik sa probinsya kasama ang pamilya ko and for the first time ay magkakaroon na kami ng totoong closure ng ama ko. Lynette, anak. Daddy. Mami. Anong ginagawa mo rito? Christina, ako nagpatawag kay Lynette. Christina, maaari mo ba kaming munang iwan ni Lynette dito? Bakit? Gusto ko munang makausap ang anak ko. Bakit kailangan ko pang umalis? Dahil alam kong hindi kami makakapag-usap ng maayos ni Lynette kung nandito ka. Daddy, hindi naman niya kailangang umalis. Lynette, gusto kong tayong mag-ama lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako. Bakit niyo pa ho pinaalis si Mami? Dahil ayaw kong marinig niya ang sasabihin ko. Lynette, patawarin mo na ako. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang sarili niyo. Lynette, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa buhay. At ayoko mamatay nang hindi ko itinatama yon. Sa'yo, sa nanay Cora mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sigurado akong matagal na kayo napatawad ni Nanay Cora bago pa man ninyo hingi ng kapatawaran niya. Patawarin ninyo ko, Lynette. Patawarin niyo ko ng nanay Cora mo. Naging mahina ako.
Hindi ko kayo ipinaglaban. Nagpadala ako sa takot sa mga magulang at sasabihin ng ibang tao. Naging makasarili ako. Nauunawaan ko na po kung kinakailangan ninyong gawin yun noon at pinapatawad ko na rin po kayo. Maraming salamat, Lynette. Maraming salamat. Tahan na po. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang katawan ninyo. Lynette, bayaan mo ako na itama ko ang lahat, okay? Para sa pamilya mo, sa mga apo ko. Ang kalahati ng ari-arian ko, sa'yo ko ipapamana. No, ayoko po. Lynette, naisulat na namin yun ng abogado ko. Tiyak kong magagalit si Christina, pero huwag ka magpapatinag sa kanya. Daddy, ayoko po ng pera ninyo. Kaya nga po ako umalis sa atin para mapatunayan ko na kaya kong mabuhay ng mag-isa nang hindi nakaasa sa yaman ninyo ni Mami. Lynette, alam ko naman yun. Pero please, this time, sana tanggapin mo na ang regalo ko sa huling pagkakataon. Parang hindi na po ma-stress pong lalo si Daddy ay sinabi ko na rin po na tatanggapin ko ang mana ko kahit na wala naman talaga akong balak na kunin yon. Isa pa ay alam ko rin pong magiging isang malaking issue sa mga kamag-anak ko kapag tinanggap ko ang pera. Lalo pat mulat sa pool ay sampid lang naman ang tingin nila sa akin. Kinagabihan ay isinama ko na rin po ang aking asawa at mga anak upang ipakilala kay Daddy at sa puntong yon ay si Christina na po mismo ang umalis ng kwarto. Kinabukasan ay pumanaw na rin po kaagad ang ama ko, Papa Dudut. At sa totoo lang po kahit na napakarami po akong hinanakit sa kanya ay bumuhos ang lahat ng luha ko. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na rin naman akong nag-iisa. Sa puntong yun ay biglang nilunod po ako ng realidad na ulila na ako at patay na ang parehong taong naging dahilan ng pagkakasilang ko sa mundo. At kahit papaano ay nagpapasalamat ako at lumambot ako sa huling pagkakataon at nakipag-ayos sa ama ko bago siya lumisan. Sa halip na umuwi ay nagpasya po kami mag-asawa na magstay na lamang po muna kami ng pamilya ko sa probinsya hanggang sa lamay ng daddy ko. Ngunit unang gabi pa lamang po ng lamay ay hindi na maganda ang dinanas namin. Parang mga multo po kami doon, walang pumapansin na talagang ipinaramdam ng lahat, lalo na si Christina na hindi kami welcome doon. Samantala ang ibang mga malalayong kamag-anak naman at mga kakilala ay tinitingnan kami at pinagchichismisan. At ang iba'y makikipag-usap lamang para mag-fish ng impormasyon kung bakit ako nawala at ano nga ba ang nangyari. At sa puntong yun ay narealize ko po na kumalat na yata ang chismis sa aming lugar tungkol sa tunay kong pagkatao. At dahil sa mga naging karanasan sa unang gabi ng lamay, ay minabuti ko na lamang po namin ang pamilya ko na magstay na lamang sa hotel at huwag nang pumunta sa lamay at ang puntahan na lang ay ang mismong libing ng aking ama. Sa katunayan nga po ay nagpasya na rin po ako na huwag nang isama ang pamilya ko sa libing dahil alam kong mas marami ng tao doon. At baka dumating na rin ang half-brother kong si JR na alam kong kasing lalalang ng ugali ni Christina. At nang pumunta po ako sa libing ay hindi nga po ako nagkamali ng inaakala. Oh, andito ka pa pala. Magpapaalam lang ho ako kay Daddy. Wow! Buti naman at naisipan mong dumaan. Hindi ba nakakaistorbo sa paglalamyerda ng pamilya mo yung pagpunta nyo dito? Ano? Hindi kami naglalamyerda. At saka teka, bakit bigla yata ang big deal ang pagpunta ko dito ngayon? Nung nasa lamay ako, parang multo ang pakikitungo ninyo sa amin ng pamilya ko ah. Anong gusto mo? Magpa-party kami na bumalik ka? Ang problema sa'yo mula noon hanggang ngayon, gusto mo nasa iyo ang atensyon. Excuse me? Kaya nga ako umalis di ba? At saka bakit parang ang lakas yata ng loob ninyo ngayon na mag-eskandalo?
Bakit? Natanggap niyo na ba na alam na ng buong barangay na anak ako ni Daddy kay Nanay Cora? Walang hiya ka? Hoy! Kung bumalik ka lang dito para manggulo, pwede ba umalis ka na lang? Lumalabas yung ugaling katulong mo eh. Huwag mo madamay-damay dito ang Nanay Cora ko, ha? Yang ugali mo, mga ugali ninyo, masahol pa sa hayop! Ang sabihin mo, kaya ka bumalik dito para mag-abang at magbakasakali kung may makukuha kang mana kay Anton. Excuse me! Huwag niyo ako itulad sa inyo na sa pera at kapangyarihan umiikot ang buhay! Kaya hindi ka taka-taka kay Nanay Cora na in love si Daddy eh. Dahil sa bahay na yon, si Nanay Cora lang ang totoong tao. At lahat kayo, mga hunyango! Tumigil ka na sa kakadada mo! Huwag mong saktan ang anak ko! Wala ka talagang modong babae ka? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng burol ni Anton? Kayo ang nagsimula! Tinatapos ko lang! Halika! Sumama ka sa akin! Ilalabas na kita ng bahay! Wala kang kwenta! Hindi ka na babagay dito! Sampit ka lang! Dahil ako mismo ang aalis! Palabasin mo! Sige! Magsama-sama kayong mabulok sa pera at kayabangan ninyo! Sa puntong yon ay nawala na po talaga ako ng pagtitimpe at pinatulang ko na ang pangaalipusta ni Christina at ni JR. Malakas po ang loob ko dahil alam kong wala naman ang pamilya ko doon. At lahat ng mga tao sa libing ay matagal nang walang amor at pagpapahalaga sa akin. Kumbaga ipapahiya ko man ang sarili ko. I have nothing to lose sa mga taong yon. Kaya tinodo ko na lang po at nilabas ko na ang lahat ng aking naipong galit at hinanakit sa angka ng tatay ko. Talagang binurn ko na po ang bridge sa side ng tatay ko ng mga araw na yon. Pero matapos lamang po ng ilang linggo ay kinontak naman po ako ng abogado ng tatay ko para daw pag-usapan namin ang last will nito at ang mamanahin ko. Sinabi ko po na hindi po ako interesado sa mana, pero nangulit pa rin po ito ng nangulit hanggang sa blinako na nga lang po ang number. Pero isang araw ay nagulat na lamang po ako na ang pinakasusok lamang kong 2 tao ay kumontak sa pinto ng bahay namin, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Magandang araw ho. Ma'am Lynette, pasensya na po sa abala kung nabigla kayo sa pagdating namin. Hindi kasi kayo sumasagot sa tawag at hindi namin kayo makontak. Kaya naisipan na ni na Ma'am Christina na kami na ang pumunta sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na nga po na ayoko niyang mana na yan? Makakaalis na po kayo. Sandali! Ano ba? Tingnan mo tong taong to. Napakagaspang talaga ng ugali mo eh, no? Ang haba-haba ng binyahe namin, tapos pagsasarahan mo lang kami ng pinto? Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Sinabi ko na naman dyan sa abogado ninyo na ayoko na ng mana na yan eh. Ma'am, hindi ho kasi ganun kadali yun. Kaya nga po kami nandito eh. Alam mo, huwag ka nang magpanggap. Alam namin na kaya mo pinuntahan si Anton habang naghihingalo ay para makakuha ka ng mana niya. Malamang nung kayong dalawa lang ang nag-usap sa kwarto, doon mo binilog-bilog ang utak niya. Huwag niyo akong pagbintangan ng mga gawain ninyo ha? Ilang beses ko bang uulitin na ayoko sa perang yan? Plastic! Napaka-plastic mo! Kunwari ka pang ayaw mo, alam mo naman na kapag nasa kasulatan na, mahirap nang mabago. Pwes, wala akong pakialam! Mabulok yung pera na yan! Umalis na kayo! Ma'am, teka lang. Ma'am Christina, Sir JR, huminahon po tayong lahat. Pag-usapan natin kung paanong gagawin natin dito. Napakawalang hiya mo! Basang-basa ko niyang ginagawa mo eh. Ginagantihan mo lang kami. In the first place, Mommy, napa-DNA test niyo ba tong peking anak ni Daddy? Baka naman mamaya anak lang yan sa kung sinong lalaki nung katulong natin. Ang kapal na mukha mo pagsalitaan si Nanay Cora ng ganyan? Tandaan mo ha, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Wala akong pakialam. Sinira ng nanay mong katulong ang pamilya ko. At bakit? Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko sa pagkakasala ng tatay natin? Sir, mga ma'am, pag-usapan natin to ng maayos. Sige, bilang ipinipilit nyo rin naman na gusto ko yung mana na yan, o pwes, nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na talaga yan at nang makuha nyo ang hinahanap nyo. Walang hiya ka talagang babae ka! Lumabas din ang tunay mo ano! Sige, Mami! Huminahon na kayo! Sige! Sandali! Pakita ko sa Lynette na yan! Ma'am! Talaga kita! Kapal na mukha niyan!
Tigilan mo na ako, ha? Kung ayaw mong kasuhan kita. Nasa bahay ko pa kayo. Trespassing kayo. Marami na akong perang pwedeng lustayin sa pagpapakulong sa'yo. Layas! Tinanggap ko po ang ipinamana sa akin ng ama ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo malaki po talaga ang iniwan niya. Kaya siguro ay galit na galit din talaga sa akin ang asawa niyang si Christina at ang half-brother ko na si JR. Dahil baka iniisip nila na hindi ko deserve ang pamanahan dahil anak lang ako sa labas. Gayunpaman ay hindi ko po ginamit yon para sa sarili ko ang perang nakuha ko. Pinaghati ko po ito at ibinigay ko ang kalahati sa mga naiwang kamag-anak ni Nanay Cora. At ang kalahati naman po ay itinabi ko sa bangko at sa stock market para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko na rin po sinabi sa asawa ko at mga anak ko ang totoong halaga ng ipinamana sa akin ng ama ko. Ayaw ko rin po kasi na makampante sila sa buhay. Lalo na ang mga anak ko. At ang gusto kong maranasan din nila ang maging masipag at masinop sa pera. At kung ano man yung nakatabing pera para sa kanila ay pang backup at pang emergency na lamang. At kung hindi man ay ipapahawa ko sa kanila kapag alam kong disiplinado na sila para ma-manage ito ng maayos. Hindi ko na rin po muli pang nakita sina Christina at JR at ang iba pang mga kamag-anak ko. At ayoko na rin pong makita o makasalamuha pa silang muli. Kung ano man po ang iniisip nila sa akin ay bahala na sila doon. Ang mahalaga ay tahimik at maayos ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa pera o impluwensya nila. At higit sa lahat ay may sarili na akong pamilya na maayos at nagmamahalan. Bagay na alam kong never nilang mararanasan at never nilang mabibili ng pera. Ang inyong forever ka-barangay, Lynette. Fight or flight, tumakas o lumaban. Ang dalawang reaksyong yan lang daw ang maaaring pagpilian ng isang taong may kinakaharap na pagsubok. Ngunit sa kaso ni Lynette ay ginawa niya ang dalawa. Tinakasan niya ang kanyang mapang-alipustang pamilya upang makapagsimulang muli at igiit ang kanyang puwang sa mundo at karapatan na mabuhay ng may dignidad at respeto sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging bastarda at anak sa kasambahay. Maraming salamat, Lynette, sa iyong matapang na pagbabahagi ng iyong buhay. Naging masalimuot man ang iyong nakaraan ay talagang nakaka-inspire na hindi ka nawala ng loob at tinalikuran pa ang maluwang buhay na iyong nakasanayan. At bagkos ay ginamit mo ang iyong hinanakit sa pamilya mo bilang motivation para maabot mo ang payapa at masayang buhay na iyong pinapangarap. Higit sa lahat ay masaya ako na ngayon ay may sarili ka ng pamilya at maayos at tunay na nagmamahalan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Love stories. Sa mga panahong napupuno tayo ng lungkot, makakasama ang tanging makakatulong sa atin. Sa mga panahong kalat ang emosyon natin bilang tao, maghahanap tayo ng katuwang na si Sinop dito. Ikaw kabarangay, sino nga ba ang unang kakapitan mo sa oras ng kalungkutan? Dear Papa Dudut, nasubukan niyo na bang mawalan ng mahal sa buhay? Yung alam mong gigising ka tuwing umaga na hindi na siya makikita pa. Yung alam mong kahit na anong tawag mo sa kanya sa bawat sulok ng bahay ay hindi ka na niya lalapitan pa. Masakit. Walang kasing sakit ang malamang isang araw ay hindi mo na mababawi pabalik ang mahal sa buhay na pinahiram sa iyo ng Panginoon. Kaya sana sa mga makakarinig ng aking kwento, magawa ninyong pahalagahan ang mga mahal ninyo sa buhay.
Magandang araw po sa inyong lahat. Gabayan nawa kayo ng Panginoong Diyos sa inyong ginagawa habang pinapakinggan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Tatay Josefino, 70 years old, Papa Dudut. Nangyari ang aking kwento may 5 taon na ang nakakaraan. Isa yon sa mga mabigat na pangyayari sa buhay ko at hindi ko yon pwedeng makalimutan, Papa Dudut. Namatay ang kabiyak kong si Nadia dahil sa matagal na iniindang sakit. Alam kong dapat na pinaghandaan ko na yon at masasabi kong oo, nagawa ko naman. Pero iba pa rin ang pakiramdam kapag tinamaan ka ng realidad at nangyari na ang pinaghandaan mo. Hanggang ngayon aaminin kong kapag naaalala ko si Nadia ay parang sariwa pa rin ang sugat na iniwan niya mula noong nawala siya sa buhay ko. Hindi ko maaaring makalimutan noon ang mga unang araw na wala na si Nadia sa piling ko. Tanging kasama ko noon na nagluluksa ang anak kong si Laila na nooy 25 anyos pa lamang. Siya ang naging katuwang ko sa mga panahon, Papa Dudut, na nilalamo na ako ng lungkot at kawalan ng gana at pag-asa sa buhay. Papa Dudut, sa kanya ko isinandal ang buhay ko dahil pakiramdam ko nang mga oras na yon ay handa na rin akong mabura sa mundo para makasama ang asawa ko. Lagi ko na lamang noong iniisip ang kalagayan at mararamdaman ng anak ko kung pati ako ay mawawala na rin sa kanya. Dahil kay Laila, nilamanan ko, Papa Dudut, ang anumang kagustuhang mawala na sa mundong ito. Dahil kay Laila, nagawa kong maging matatag sa gitna ng kalungkutan na aking nararamdaman ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laila, bakit? May kailangan ka ba? Nakatulala na naman po kayo. Hindi ka na nasanay sa akin. Ganito naman ako lagi. Ilang beses ko na kayong tinawag pero parang di nyo ako narinig. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, humihina na ang pandinig. Ay, hindi naman kasi pandinig nyo yung problema eh. Lagi lang talaga kayong wala sa sarili. Hindi naman. Pagod lang siguro ako. May hina na ang mga buto ko. May hina na rin ang diwa ko. Kaya ganun. Buong araw lang kayong nakakulong dito sa kwarto nyo ni nanay. Ayaw nyong lumabas. Delikado nang lumabas para sa mga matatandang katulad ko. Kahit man lang sana sa garden natin kayo pumunta. Magpahangin man lang. Saka na. Alam niyo po bang mataas na yung mga damo dun sa garden? Napabayaan na rin yung mga halaman ni nanay. Patay na karamihan. Ganun siguro talaga. Lahat naman namamatay. Tay naman. Kapag nakabawi ako ng lakas, hayaan mo't aayusin ko lahat doon. Sa ngayon, ayos lang ako nakakulong dito sa kwarto. Napakainit dito sa kwarto nyo. Ayaw niyo man lang buksan yung mga bintana. Baka naman ma-stroke na kayo niyan sa ginagawa nyo. Hayaan mo na. Sa ganitong ayos ng kwarto ko, huling nakasama ng buhay ang nanay mo. Gusto ko lang namnamin yung mga alaala niya rito bago siya nawala. Ayokong may baguhin. Kahit buksan man lang ang mga bintana, ayoko. Halos 4 na buwan na pong wala si nanay. Akala mo ba hindi ko alam yun? Akala mo ba hindi ko binibilang ang bawat araw hanggang sa bawat segundo na wala siya? Bilang ko lahat.
Sa tingin niyo po ba magiging masaya si nanay kapag nakikita niya kayong nakahawak pa rin sa mga alaala niya ng ganyan? Maiintindihan ako ng nanay mo. Kung nagkapalit kami ng sitwasyon, alam kong ganito rin ang gagawin niya. Hindi kasi makakatulong sa inyo yung ginagawa niyo ngayon, Tay. Naiintindihan ko na mabigat pa rin talaga yung pagkawala ni nanay para sa inyo. Hirap din akong masanay na wala na siya. Pero Tay, wala na siya eh. Wala na si nanay. Kailangan na nating masanay na di na natin siya kasama. Ikaw na lang ang gumawa nun. Tutal, malapit na rin naman akong mawala sa mundo. Di ko na kailangang masanay pa sa pagkawala niya. Titiisin ko na lang ang paghihintay ngayon. Darating din ang araw na magkakasama na ulit kami ni Nadia. Paano naman ako, Tay? Paano ako kapag nawala ka? Paano ko sasanayin ang sarili ko na parehong magulang ko ang nawala sa akin? Ganun na rin ba ang dapat kong gawin? Gayahin ko na lang din ba kayo? Hihintayin ko na lang yung araw na magkakasama na tayong tatlo kung saan? Laila, makinig ka. Hindi, Tay! Kayo ang makinig sa akin! Kung kayo handa nang makita si nanay sa langit, ako hindi pa! Hindi pa ako handang mawalan ng tatay! Huwag naman kayo magmadaling mawala! Si nanay lang naman ang nawala, andito pa ako! Buhay pa ako! Bakit di niyo magawang lumaban para sa akin? Ako yung buhay, Tay! Ako yung may kailangan sa inyo! Naiintindihan niyo ba? Papadudot na hiya ako sa mga narinig kong sinabi ni Laila. Totoo naman ang hinaing niya at ako ang nasaktan dahil sa mga sinabi niya. Napabayaan ko na ang aking sarili dahil iyon lang ang nakikita kong paraan para mapaaga ang pagkawala ko sa mundo. Masyado kong sabik na makasama na sa kabilang buhay ang asawa ko na hindi ko man lang naisip na meron pa akong anak na umaasang magiging maayos ako. Hindi ko man lang naisip na kailangan pa ako ng anak ko. Napaiyak na lamang si Laila dahil naghahalo-halo na marahil ang lungkot at galit na nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Lungkot dahil sa pagkawala ng nanay niya at galit para sa akin dahil ayoko nang lumaban pa. May karapatan siyang magalit sa akin at gusto kong ihingi yon ng tawad sa kanya noon. Pero agad na rin siyang lumabas ng kwarto para iwan ako. Hindi na rin ako nakagalaw pa at nanatili na lamang nakaupo sa silya habang nakaharap sa kama naming mag-asawa. Muli kong binalikan ang mga araw na lagi ko na lamang binabantayan si Nadia, lalo na noong mga panahong pabagsak na ang kanyang katawan. Napakalakas ng buntong hininga ko habang itinigil ang pagbabalik sa nakaraan. Nung nabubuhay pa si Nadia, wala kaming ibang ginawa kundi ang sariwain ng nakaraan. Mula noong nawala siya, isang malaking parusa ang pagsariwa sa mga ala-alang yon. Kaya naman tinigil ko na muna yon dahil ayaw ko nang mapaso pa. Tama naman ang anak kong si Laila. Hindi na ako dapat mamuhay pa sa nakaraan. Dapat na ako magpatuloy sa buhay ko at yon ang sinimulan ko. Sinubukan kong ayusin ang hardin namin pero mas lalo lang namatay ang mga halaman. Hindi ko na sinubukang buhayin pa ang mga yon at tuluyan ko nang sinukuan. Tinapon ko na at hinayaan kong mawalan ang mga halaman sa aking hardin na dati punong-puno ng makukulay na halaman at mga bulaklak. Kahit gustuhin ko mang magpatuloy pa, parang sumuko na rin ang mga nasa paligid ko. Hindi na rin nakialam pa sa akin si Laila at hinayaan na lamang akong sumunod sa kalungkutan ko. Naawa ako sa sarili ko pero hindi ko naman alam kung anong klaseng tulong ang kailangan ko, Papadudot. Tao po! May tao po ba rito? Tao po! Sino ba yan? Pabukas naman po ng gate nyo. Bakit kita pagbubuksan? Di naman kita kilala.
Kayo po ba si Lolo Josefino? Kung makatawag ka ng lolo sa akin, ilang taon ka na ba? 40 po. Konti lang naman pala ang agwat natin. Kuya Josefino na lang ang itawag mo sa akin. Kayo po ang asawa ni Ate Nadia? Sino ka ba kasi? Sol nga po pala. Ako yung paboritong parlorista ng asawa nyo. Ako po yung madalas na nagkukulot sa kanya bago magpasko. Anong kailangan mo? Ibabalik ko lang po sana tong shawl niya na naiwan sa parlor. Isabit mo na lang dyan sa gate. Kukunin ko mamaya. Ayaw nyo man lang ba akong papasukin? Hindi nga kita kilala. Sol nga po. Hindi lang pangalan ang basehan ko para makilala ang isang tao. Kung magkukwento po ba ako sa inyo tungkol sa asawa nyo, magtitiwala na kayo sa akin? Hindi ko alam. Paborito ng asawa nyo tong shawl na hawak ko ngayon. Sabi niya, madalas daw nilalamig ang leeg niya kahit tag-araw. Tsaka ginagamit daw niya tong shawl na to para panlaban sa pangingiliti nyo sa kanya sa leeg. Isabit mo na lang yan sa gate, tapos umalis ka na. Sa pagkakakwento ni Ate Nadia, mabait daw kayo. Parang hindi naman. Pumunta ka ba rito para mang-insulto? Pumunta po ako rito para ibalik ang shawl ng asawa nyo. Iwan mo riyan sa gate at umalis ka na. Condolence po pala. Masyado nang huli ang condolence mo. Hindi pa naman huli. Ramdam ko pa rin naman na nagluluksa kayo. Makakahabol pa yung condolence ko. Hindi nga kita nakita sa lamay ng asawa ko. Umuwi po kasi ako sa probinsya namin sa Aklan. Namatay kasi yung kakambal ko. Condolence. Salamat. Sana hindi ka na nagluluksa ngayon. Hindi naman matatapos ang pagluluksa natin sa mga nawala nating mahal sa buhay. Nasasanay lang tayo na bit-bit yung sakit ng pagkawala nila. Hindi magandang masanay sa sakit. Pero sa pinapakita nyo ngayon, parang gusto nyong masanay sa sakit. Alam nyo, mas magiging masaya si Ate Nadia kung hindi kayo babaguhin ang pagluluksa nyo dahil sa pagkawala niya. Ang dami mong sinasabi magbabalik ka lang naman ng balabal. Kasi ayaw nyo akong pagbuksan ng gate para maibalik ko na to ng maayos. Napadrama patuloy ako ng di oras. Hindi kita pagbubuksan dahil di kita kilala. O sige, ganito na lang. Itatali ko sa gate nyo tong shawl. Babalik na lang ako sa susunod. Bakit kailangan mo pang bumalik? Para makilala nyo na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Sol, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang itali ang shawl ng asawa ko sa gate. Pagkatapos ay kinawayan niya ako. Senyales na aalis na siya. Hinintay ko siyang makalayo bago ko pinuntahan ang shawl. Kinalas ko ito at sa pagkakatali sa gate. Nakaramdam akong muli ng lungkot nang mahawakan ko ang shawl ni Nadia. Yun nga ang paborito niya at masaya akong naibalik na yon sa aking mga kamay. Binili kong regalo yon sa kanya noong nagpunta ako sa isang lumang simbahan sa Capiz. Kulay asul ang shawl na yon at siya kaagad ang una kong naisip nang makita ko yon. Natuwa siya nang inuwi ko yon sa kanya at mula noon ay palagi na niya yung ginagamit. Nagpapahid muna siya madalas ng ointment sa leeg niya bago niya ginagamit ang shawl. Totoo naman ang sinasabi ni Sol na lamigin ang leeg ng asawa ko. Kaya nga naisip ko ring bilhin ang shawl na yon sa kanya dati. Totoo din ang sinasabi ni Sol na mahina ang leeg ni Nadia. Mahina ito sa kiliti, kaya naman para makaiwas sa paglalambing at pangingiliti ko sa leeg niya, ang shawl na yon ang madalas niyang panangga sa akin. Bigla tuloy nanikip ang dibdib ko sa pag-alalang muli kay Nadia. Nagmamadali na akong pumasok ng bahay para labhan ang shawl. Habang naglalaba ay hindi ko maiwasang mapaihap dahil parang nararamdaman ko muli ang balat ni Nadia sa shawl na hawak ko. Nang natapos akong maglaba ay piniga ko yon ng ilang beses at sinubukang plantsahin para matuyo kaagad. Gusto ko kasing itabi yon sa kama bago magdilim. Para bang sa ganong paraan noon ay maramdaman kong katabi ko si Nadia sa kama namin. Hindi nakatulong ang plancha para matuyo ng maayos ang shawl pero wala na akong pakialam. Tinuto ko na lamang ang electric fan sa shawl para makatulong na mapabilis ang pagtuyo nito. Nahiga na rin ako sa kama habang hawak ang shawl. Pero mukhang imposible nang matuyo ang shawl dahil nababasa lang muli yon ng mga luha ko na tuloy-tuloy lang ang pag-agos. Habang binabalikan ang mga ala-ala ng asawa ko habang gamit ang shawl na yon.
Diyos ko, Papa Dudut. Naitanong ko, Papa Dudut. Makakatakas pa ba ako sa kalungkutang yon? Ang huling maiksing dasal na aking inusal bago ako tuluyang nakatulog ng gabing yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging mabigat ang sitwasyon ko. Kung sino man ang nagsabi na oras ang makakapaghilom sa puso ay gusto kong sigawan. Habang nagpapatuloy ang pagtakbo ng oras ay nagpapatuloy din ang sakit. Hindi na ako makabangon pa sa nararamdaman kong lungkot sa pagkawala ni Nadia. Nagbalik ako sa pagkukulong sa kwarto at hinayaan lamang ako ni Laila. Wala na rin siyang magawa at naiintindihan ko siya kung sakaling sumuko na siya na kumbinsihin akong ipagpatuloy lang ang buhay ko. Kahit naman kasi ako ng panahong yon, ay sinukuan ko na rin ang sarili ko. Oras na lang ang hinihintay ko para muli kaming magkasama ni Nadia. Kung nasaan man siya naroon. At dasal ko na sana ay mapadali na yon. Pero mukhang wala pang plano ang nasa itaas kung kailan niya ako papayagang makasamang muli ang asawa ko. Hindi ko alam kung ilang timbaba ng luha ang kailangan kong sayangin bago makita ng Diyos na kailangan ko nang makita ang asawa ko. Walang gabi na hindi ko pinanalangin na sana'y mangyari na ang pagkakataon na muli ko nang mahahawakan si Nadia at makwento sa kanya ang hirap ng pinagdadaanan ko mula noong nawala siya sa piling ko. Papa Dudut, naiinip na ako at minsan ay gusto kong ako na lamang ang gumawa ng paraan para matapos na ang paghihirap ko. Gusto kong ako na lang mismo ang mag-decide kung hanggang saan na lamang ang buhay ko. Minsan ay sinubukan kong wakasan na ang buhay ko. Nagkulong ako sa kwarto at sinakto ko na umalis si Laila. Hinanda ko na ang sarili ko at humingi ako ng tawad sa Diyos sa desisyon ko. Handa na ako noon na mawala sa mundo hanggang sa nakarinig ako ng katok. Hindi ko na sana yon papansinin pa pero naistorbo na ako at nawala na ang focus ko sa ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa pintuan para buksan yon at tumambad sa akin si Sol, ang makulit na parlolista ng asawa ko. Mas lalo akong nakaramdam ng galit dahil inestorbo na naman niya ako, lalo na sa mga oras kung kailan kailangan kong mapag-isa para maisagawa ko na ang plano kong mamaalam sa mundo. Paano ka nakapasok sa gate? Pinagbuksan ako ni Laila. Kilala mo ang anak ko? Oo, ako yung nag-rebond sa kanya ng birthday niya. Ano na naman bang kailangan mo? May babalik lang ako. Kapag may naiwan sa parlor mo ang asawa ko, pakisabit na lang sa gate. Hindi mo naman kailangang pumasok pa dito sa bahay. Iba na ang panahon ngayon, Kuya Josefino. Ang hirap ng iwan ng gamit kung saan-saan. Pag-iinteresan yun. Ano na naman bang naiwan ng asawa ko sa parlor mo? Scotch tape. At sa tingin mo pag-iinteresan niya ng ibang tao? Malay natin. Iwan mo na lang dyan tapos umalis ka na. May gagawin pa ako. Anong gagawin mo? Ano bang pakialam mo? Andito ka lang naman para magsoli ng scotch tape, di ba? Ang sungit mo naman. Curious lang naman ako. Curious. Chismosa ka lang talaga. Totoo naman yan, pero sa lagay mo, gusto kong mag-alala. Umalis ka na. May dala akong pandesal. Umuwi ka na para malantakan mo na yan. Lantakan nating dalawa. Hindi ako kumakain ng pandesal. Kung walang kape, di ba? Si Ate Nadia nagsabi sa akin nun. Alam mo, nakakaistorbo ka na. Masarap tong dala kong pandesal. Noong una tong natikman ni Ate Nadia, ikaw agad ang naisip niya. Mahilig ka raw kasi sa maputing pandesal. Feeling mo raw may epekto ang kulay sa lasa. Huwag mo akong daanin sa pandesal mo. Masarap to! May gagawin pa ako. Bilang binansagan mo naman na akong chismosa, ano ba kasi yung gagawin mo? Umalis ka na sabi eh. Aalis lang ako kapag pinagkape mo na ako. Kanina pa ako naglalaway sa pandesal at mainit na kape. Kung umalis ka na ngayon,
Nakapagkape ka na sana sa bahay mo. Sabi ni Ate Nadia, masarap ka raw magtimpla ng kape. Tiwala ako sa recommendation ng customer ko, no? Dali na, pagtimpla mo na ako ng kape. Hindi ka marunong mahiya at makaramdam, no? Sige naman na, ang layo ng pinagbilhan ko nitong pandesal. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kumatok ka sa ibang mga bahay. Baka sakaling maawa sila sa'yo. Pero ikaw yung gusto kong makasabay magkape. Natanong mo ba kung gusto kong makasabay ka? Sabi ni Ate Nadia, gusto mo raw lagi may kasabay kapag kumakain, lalo na kapag nagkakape. Kailan ka ba huling nagkape? Hindi ko na maalala. Malulungkot si Ate Nadia niyan kapag nalaman niyang tinigil mo na yung isa sa mga paborito niyong ginagawa. Ang dami ko nang nasayang na oras dahil sa pakikipag-usap sa'yo. Ako nga lumamig na yung pandesal ko, quits lang tayo. Pumasok ka na nga. Hanapin mo sa kusina yung kape. Papanik na ako sa kwarto ko. Huwag kang magtatangkang istorbohin ako. Pangalawang beses mo pa lang ako nakikita. Hahayaan mo na agad ako mag-isa sa kusina mo? Grabe ka rin naman palang magtiwala. Wala na akong pakialam kung ano man ang nakawin mo. Huwag mo lang akong istorbohin habang nasa kwarto ako. Ano kayang gagawin mo, no? Basta, Ipagtimpla mo naman ako ng kape. habang tumatagal, kumakapal lalo yung mukha mo. Iistorbohin kita sa kwarto mo kung hindi mo ako ipagtitimpla. Umalis ka na nga lang. Huwag ka nang magkape rito. Huwag ka nang babalik. Pwede naman pero ikaw rin. May sikreto pa namang sinabi sa akin si Ate Nadia. Ay, sige alis na lang ako. Anong sekreto yon? Sasabihin ko lang kapag ipagtitimpla mo na ako ng kape at sasabayan mo kung kumain ng pandesal sa garden nyo. Ay, sige. At kung ibibigay mo na lang sa akin tong scotch tape na ibabalik ko. Kailangan ko kasi magdikit ng mga poster sa parlor ko eh. Pwede ba? Napailing na lamang ako dahil napapayag ako ni Sol ng ganon-ganon lang. Pinagtimpla ko siya ng kape at inaya na siya sa hardin para doon magmeryenda ng kape at pandesal. Nakita kong masaya si Sol habang hawak-hawak ang scotch tape na binalik niya, pero hiningi niya sa akin. Panayang kwento niya noon kung paanong naiwan ni Nadia ang scotch tape sa parlor niya. Hindi naman ako nakinig sa kwento niyang yon dahil mas interesado ako sa sikretong binanggit niya tungkol kay Nadia. Kaya lang, iniba niya ang usapan kapag nagtatanong na ako tungkol sa sikretong yon. Sinabi niyang uubusin lang daw muna niya ang pandesal at kape. Hiniling din niyang sabayan ko siya sa pagkain at ginawa ko naman para lamang sabihin niya kung ano ang sikretong alam niya. Sinunod ko ang lahat ng gusto ni Sol sa kagustuhang may malalaman ako tungkol sa asawa ko. Yun kasi ang nakita kong paraan para mabuhayan ako ng loob. Yon ang nakita kong paraan para maramdaman kong buhay muli ang asawa ko. Kaya lang ay naubos na ang mga pandesal at kape. Nakadighay na rin ng ilang beses si Sol pero wala siyang binanggit na sikreto. Nainis pa ako lalo noong sinabi niyang kailangan na raw niyang bumalik ng parlor dahil ando na raw ang customer niyang magpapariban. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang umalis. Gusto kong magalit ng mga oras na yon pero hindi ko magawa. Parang nasa tabi ko lang noon si Nadia at parang plinano yon ng asawa ko. Siguro'y pinadala niya si Sol para hindi ko ituloy ang bala kong kitlin ang sarili kong buhay. Baka paraan yon ni Nadia para pigilan akong makita na siya sa kabilang buhay. Sa ganong pag-iisip ay nawala kahit papaano ang inis ko sa pang-iistorbo at panlilinlang ni Sol sa akin. Nagbalik na ako ng kwarto at itinago na ang mga gagamitin ko sana para muling makita ang asawa ko. Pagkatapos noon ay saka naman dumating si Laila at may dalading pandesal. Nilambing ako ng anak ko para sabayan siyang kumain noon dahil naaalala raw niyang gusto ko yon na isinasabay sa kape. Napangiti ako sa paglalambing ng anak ko. Pinagtimpla ko siya ng gatas at nagtimpla akong muli ng kape ko. Inaya ko siya sa hardin para kainin na ang baon niyang pandesal, Papa Dudut. Kuya Josefino, alam ko nandiyan ka.
Pagbuksan mo ako, dali! Andito ka na naman. Nakabukas yung gate nyo kanina, pumasok na tuloy ako. Hindi mo dapat ginagawa yon. Wala nangyari na. Pasok na rin ako rito sa bahay mo. Ano na naman bang kailangan mo? Mangungulit ka na naman ba? Mag-aalok ng pandesal? Walang pandesal. Matindi pa pagkasuya ako dun sa dala ko nung nakaraan. Bigas naman ang dala ko ngayon. Huwag mong sabihing naiwan din niya ng asawa ko sa parlor mo. Ilang buwan nang wala ang asawa ko. Baka binukbok na yung bigas na dala mo. O hindi bago to. Pinangbayad sa akin nung umutang sa akin. Galing Nueva Ecija. Di ba masarap ang bigas dun? Wala akong pakialam. Umalis ka na. Magpapahinga na ako. Nasira kasi yung rice cooker ko sa bahay. Makikisahing sana ako sa'yo para matikman ko tong bigas. Bagong giling pa naman. Manamis-namis siguro to. Kahit kasing tamis pa yan ang asukal, wala akong pakialam. Ang sungit mo naman? Huwag kang ganyan kasi baka magtampo sa'yo tong bigas pag narinig ka. May tenga na rin pala ang bigas ngayon. Ang sungit naman talaga Makikisaing na ako please. Makisaing ka sa iba. Bibigyan naman kita ng bigas Hayaan mo na lang muna ako makisaing dito. Parang wala kang naririnig sa mga sinasabi ko ha. Hindi nga pwede. Saglit lang naman. Sa iba ka na makisaing, pwede ba? Gusto ko na talagang magpahinga. Pwede ka naman magpahinga habang nagsasaing ako. Hindi kita iistorbohin. Gigisingin na lang kita kapag nakasaing na ako. Hindi ako komportable na may ibang tao rito sa bahay habang nagpapahinga ako. Nung nakaraan nga gusto mong iwan lang ako sa kusina nyo tapos ngayon… Nagbago na isip ko. Wala akong tiwala sa'yo. Ouch naman! Anong akala mo sa akin magnanakaw ng rice cooker? Hiramin mo na lang yung rice cooker. Ibalik mo pagkatapos. Huwag ka nang magtagal dito sa bahay. Ayokong nandito ka. Gusto ko sana magsaing dito tapos makasabay ka magtanghalian. May karinderya malapit dito sa bahay nyo. Masarap yung sinanglaw nila. Ayokong kumain. Gusto ko magpahinga. Ano bang mahirap intindihin doon? Nangangayayat ka na kasi Kuya Josefino. Sige ka, malulungkot si Ate Nadia kapag… Huwag mo ang ginagamit lagi ang asawa ko para makuha mo ang gusto mo. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman ginagamit… Ano bang hindi? Di ba ginamit mo yung sikreto ng asawa ko para ipagtimpla kita ng kape? Para hingiin yung binalik mong scotch tape? Tapos ngayon makikisaing ka? Sa susunod dito ka natitira? Dito ka na magre-reband ng mga customer mo? Sobra ka naman magsalita. Kasi sobra rin ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga yung tinutulungan, ganyan ka pa magsalita. Ano bang tulong ang sinasabi mo? Wala kang ibang ginawa kundi istorbohin at guluhin ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pangungulit ko, hindi mababawasan ang lungkot mo. Pero napapalitan ng galit yung lungkot ko dahil sa'yo. Kinukulit kita para hindi mo na masyadong maisip na magluksa. Nakiusap sa akin ng anak mo na dalawin ka. Kasi nga lagi ka na lang malungkot at walang ginagawa. Nag-aalala ang anak mo sa'yo. At sigurado ko nag-aalala rin sa'yo ang asawa mo. Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Pero sana magkaroon ka ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa mga taong nag-aalala para sa buhay mo. Hindi ako nakapagsalita sa huling sinabi ni Sol. Hindi na rin niya ako hinintay pang makasagot. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay at ramdam kong mabigat ang loob niyang ginawa yon. Nakabukas lang ang pintuan noon at hindi ko kinayang isarado kaagad dahil masyado kong napaisip sa huling sinabi ni Sol. Ganun na ba akong naging pabigat sa mga taong nasa paligid ko dahil sa pagluluksa ko? Malungkot lang naman ako dahil sa pagkawala ng asawa ko. Normal lang naman na maramdaman yon. Pero bakit parang napakalaking kasalanan kung hindi ko pa kayang pakawala ng lungkot na nararamdaman ko dahil wala na si Nadia sa buhay ko? Bakit mahirap maintindihan ng mga tao yon? Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan para isarado yon. Nakasandal lamang ako sa pintuan habang nag-iisip. Tama nga naman si Sol. Mahirap mang aminin noon pero tama talaga si Sol. Naging pabigat na ang nararamdaman ko sa mga tao sa paligid ko. Naisip ko bigla ang anak kong si Laila.
Hindi nagkukwento si Laila sa akin tungkol sa mga pagluluksa niya sa nanay niya. Binalikan ko ang mga araw na nakatingin ako sa mga mata niya. Doon pa lang nakita kong punong-puno siya ng lungkot, pero dahil mas iniisip ko ang nararamdaman ko ay napabayaan ko ang nararamdaman ng anak ko. Nagluluksa din ang anak ko sa pagkawala ni Nadia. Pero hindi niya pinaramdam o sinabi man lang sa akin dahil nag-aalala siyang masyado ng mabigat ang dinadala ko. Hindi ko man lang naisip na tulungan siya o magtulungan kaming dalawa. Masyado kong naging makasarili sa lungkot ko at hinayaan ko siyang pagdaanan ang kalungkutan niya. Naiyak na lamang ako at inihingi ng tawad sa asawa ko ang pagiging pabigat ko sa anak ko. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na susubukan ko ng magpatuloy sa buhay ko para gumaan na rin ang bitbit ng mga tao sa paligid ko na wala namang ibang ginawa kung hindi ang mag-alala sa estado ko. Papa Dudut, yun na ang simula ng pagbangon ko. Mula sa pakiramdam ng pagluluksa ko, kailangan ko nang baguhin ang pag-iisip ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na muling nagpakita pa si Sol matapos ng naging argumento naming dalawa. Nakahinga naman ako ng maayos dahil bumalik muli ako sa dating routine ko, ang maging mag-isa habang nakakulong sa kwarto naming mag-asawa. Wala akong ibang ginawa kundi ang gumising sa umaga, tumulala sa kisame at bumangon sa kama, at pagkabangon sa kama ay mauupo akong saglit sa silyang nakaharap sa kama. Tulala akong muli at saka ko pupuntahan ang aparador ng mga damit ni Nadia. Bubuksan ko ang aparador at mamimili ako roon ng naiisip kong isusuot ni Nadia kung sakaling buhay pa siya. Natutuwa akong inaamoy ang mga yon na pinaghalong amoy ng aparador, sabon at kalumaan. Pagkatapos noon ay muli akong makakaramdam ng pangungulila sa kanya. Isasarado ko ang aparador at saka ako magpapasyang lumabas ng kwarto para magtimpla ng kape at tumambay sa pasira at lantang hardin namin. Yun na ang routine ko dati pa, pero ng panahon na yon, napaunawa sa akin ni Sol ang kawalan ng pakiko sa mga nararamdaman ng iba, ay doon ko biglang naramdamang ihinto na ang mga nakasanayan kong yon. Isang araw, Miyerkules yon, Papa Dudut, ay naligo ako at nagsuot ng polong pangalis. Matagal na rin mula nung huli akong nagsuot ng damit na pangalis. Doon ko na lang din nasuot ang sapatos kong balat at hindi na ako komportabling isuot pa yun, pero kailangan kong sanayin kung gusto kong makabalik sa dating ako. Noong nakagayak na ako ay hinarap ko ang salamin at pinagmasdan ang sarili ko. Hindi na talaga ako sanay na makita ang sarili kong nakaayos. Madalas ay nakasuot lamang ako ng puti o kulay abong sando at shorts. Nang mga panahon na yon ay nagawa ko pang magsuklay ng buhok at plinano ko na ring magpagupit dahil halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa buhok kong kulang na sa aruga. Nang makontento na ako sa itsura ko ay saka ako nagtungo sa kusina para kunin ang rice cooker at isang nakabalot na bagong biling bigas. Napangiti ako habang papalabas ng bahay, nag-aabang ako ng tricycle at nagpahatid na sa parlor ni Sol. Kabado man at hindi sigurado, pero alam kong kailangan ko na siyang harapin at kausapin. At nung nakababa na ako ng tricycle ay bumungad na kaagad sa akin ang bintana kung saan ay tanaw ko si Sol na nakaupo at nag-aabang ng customer. Siya lang ang tanging nasa loob ng parlor, kaya mas lumakas ang loob kong puntahan siya, Papa Dudut. Magandang araw, Sol. Walang maganda sa araw kung ikaw ang bubungad, Kuya Josefino. Josefino na lang. Hindi naman ganun kalayo ang agwat ng edad natin, di ba? Lolo nga ang tawag ko sa iyo eh. Pinigilan mo lang. Naalala mo pa pala yun. At naalala ko rin kung paano mo ako pinakitaan ng kagaspangan ng ugali.
Pagpasensyahan mo na. Sadyang tumatanda na kasi. Anong kailangan mo? Kailangan mo ba ulit ng mababastos? Dala ko yung rice cooker ko. O tapos, gusto mong ulamin yan. Ang sungit mo naman. Ganito mo rin naman ako pinakitunguhan ng mga nakaraan, di ba? May dala rin akong bigas. Binida sa akin ang pinagbilan ko na galing daw to sa Nueva Ecija. Di ba yung bigas na dala mo noon galing ding Nueva Ecija? O tapos? Naisip ko lang na baka gusto mong makipagpaligsahan kung kaninong bigas ang mas masarap. Marunong ka rin palang tumawa, no? Sabi ni Nadia, tawa ko raw ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buhay niya. Hindi ko alam na may pagkasinungaling pala si Ate Nadia. Grabe ka naman sa asawa ko. Kung ayaw mo makapagsalita pa ako ng di maganda, mabuti pa umalis ka na. Baka makasagabal ka lang sa mga customer ko. Ayaw mo man lang bang subukang gamitin tong rice cooker ko? Magandang klase to. Padala ng hipag ko galing Saudi. May bago na akong rice cooker. Pwede pa magluto ng hotdog dun. Etong bigas ko, ayaw mong subukan? Diet ako. Mas bagay sa'yo kung may laman ka ng konti. Hindi mo kailangang mag-diet. Ano bang problema mo? Nung isang araw lang ayaw mong nakikita pagmumukha ko. Tapos ngayon halos idikit mo na sa mukha ko yung rice cooker mo. Naisip ko lang kasi na masyado akong naging magaspang sa'yo dati. Gusto mo lang namang makatulong sa pinagdadaanan ko. Sana dati mo pa naisip yan. Kaya nga humihingi na ako ng tawad sa'yo. At sana pagbigyan mo na akong ipagmalaki sa'yo itong rice cooker at bigas ko. Iwan mo na lang dyan. Kapag nagutom ako, magluluto ako. Salamat. Hindi pa rin kasi ako kumakain. Pwede kumain ka sa bahay mo. Parlor to. Wala kang makakain dito maliban na lang kung gusto mo ng pangkulot o gunting. May karinderya sa tapat nitong parlor mo. Pwede tayong bumili ng kakainin doon habang nagsasaing. Hindi na. Ikaw na lang kumain kung gusto mo. Doon ka na rin makisaing kung papayag sila. Gusto ko sanang ikaw yung makasabay ko Hindi ako gutom. Pinagkanulo ka agad ng tiyan mo. Ang lakas ng pagkulo Hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi ako nagkakaroon ng customer. Kahit isa lang. Tradisyon ko yun sa parlor ko. Oh, sakto naman pala. Kailangan ko rin magpagupit. Ilang buwan na akong hindi nakakadalaw sa barbero. Hindi ako marunong gumupit ng buhok ng lalaki. Pero may kaya akong gawin sa buhok mo. Ano? Pwede nating kulutin. Ano ba namang kulutin? Di naman bagay sa akin maging kulot. Ganyan din ang buhok ni Ate Nadia Nung huli ko siyang kinulot, parehas kayo ng haba ng buhok. Ano, gusto mo ba? Kaya mo bang gayahin eksakto yung buhok ni Nadia? Parang gusto ko nga ng ganun. Mahigit 1 dekada kong hinawakan ng buhok ni Ate Nadia. Ngayon ka pa ba magdududa? Sinimulan ko ng hugasan ng bigas at isinalang na yung sinaing sa rice cooker habang si Sol naman ay hinahanda na ang gagamitin niya sa pagkulot sa akin. Kinuha na ni Sol ang pangkulot niya at binida niyang yon ang ginagamit niya madalas kay Nadia. Sinabi ni Sol na si Nadia ang bumili ng sariling pangkulot nito dahil gusto niyang siya lamang ang gagamit ng mga yon. Naluha ako habang hinahawakan ang pangkulot na yon, na para bang nahawakan kong muli ang mga kamay ng asawa ko. Sinimulan na ni Sol ang pagkulot sa akin at parang nakaramdam ako na gumaan ang loob ko habang ginagawa niya yon. Nakatingin lang ako sa refleksyon ko mula sa kanyang salamin. Nagkwento rin si Sol tungkol sa mga ala-ala niya kay Nadia at sinabayan ko rin siya papadudot. Nagkatawanan kami tungkol sa pagkakakilala namin sa asawa ko. Buong proseso ng pagkukulot ay nakatingin lamang ako sa mukha ko. Hindi ko eksaktong masabi pero parang umaliwalas ang mukha ko noon. Yun marahil ang epekto nung tinanggap ko na ang katotohanang wala na ang asawa ko sa mundo. Tinanggap ko ng buo at may kapayapaan sa aking puso. Nang matapos kami sa pagkukulot ay natawa na lamang ako sa itsura ko dahil nanibago ako. Napaluha akong muli dahil ganon eksakto ang pagkakakulot ng buhok ni Nadia tuwing sasapit ang Pasko. Namalayan ko rin na naluluha si Sol habang nakatingin sa akin, marahil ay naaalala niya si Nadia.
Nagkatinginan kaming dalawa at yun na ang simula ng maayos naming pagkakakilala. Naging magkaibigan kaming dalawa at yun ang naging daan para maging masaya akong muli. Nakabuo muli ako ng routine sa tulong ni Sol. Tinulungan niya akong ayusin ang hardin sa bahay tuwing walang gaanong customer sa parlor niya. Si Sol na rin ang nakakasama ko noon sa pagmemeryenda ng pandesal at kape habang ibinibida sa isa't isa ang mga magagandang nangyari sa amin sa araw na yon. Sa gabi naman ay magkakasabay kami ni Laila na kumain ng gabihan. Maski ang anak kong si Laila ay natuwa sa pagbabago ko. Nakita niyang masaya na akong muli kahit na wala na si Nadia. Masaya na rin naman ako kahit paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ng pangungulila kay Nadia. Pero mas matimbang ang kasiyahan sa puso ko at dahil yon sa pagkakaibigan namin ni Sol Papadudut. Nawawala na ang kulot ng buhok mo, si Fino. Kailan ka papaschedule sa akin? Saka na muna siguro kapag may okasyon na, para di naman sayang. Dumaan ka bukas sa parlor, gugupitan na lang muna kita. Baka mamaya ahitin mo na naman kilay ko ha. Mas bagay kasi sa'yo pag manipis ang kilay. Hindi ka mukhang suplado. Sige, dadaan ako bukas. May aaminin ako sa'yo. Sabi ko na ikaw yung kumain ng huling longganisang niluto ko kagabi no. Amoy pa lang ng dighay mo, alam ko nakarami ka. Sobra ka naman mambintang? Kahit totoo? Tungkol saan ba yung sasabihin mo? Bago mamatay si Ate Nadia, may pinakiusap siya sa akin. Tungkol ba yun sa akin? Gusto niyang tulungan kitang makarecover pag namatay na siya. Gusto niya na ako ang sunod mong mamahalin. Ha? Bakit naman niya naisip yun? Ayaw niya makita maging malungkot ka kasi nga mag-isa ka. Kaya siguro niya naisip yun. Si Nadia talaga. Siya pa ang nagdesisyon kung sinong dapat kong mahalin. Umuo na lang ako, lalo na nung pinaliwanag niya sa akin yung kalagayan niya. May kinalaman ba sa plano niyong yan yung shawl, scotch tape, pandesal at rice cooker? Oo, sinadya niyang iwan sa akin yung shawl para may dahilan ako sa'yo pag pinuntahan kita. Kaya lang di naman umepekto. Kaya bumalik ako dala yung scotch tape. Ang daming gamit, bakit scotch tape pa yung iniwan niya sa'yo para ibigay sa akin? Shawl lang talaga yung iniwan niya sa akin. Yung scotch tape akin yun. Wala na kasi ako maisip na dalhin nun. Yun agad yung nakita ko sa mesa. Kaya yun na lang ang dinala ko. Pati bigas? Sira talaga ang rice cooker ko nun. Seryoso ako na makikisaing. Pakiramdam ko, napapailing na si Nadia ngayon. Habang binubuking mo siya sa mga plano niyo. Hindi ko rin naman matiis na hindi aminin lahat ng mga yun. Ayoko naman magsinungaling kasi napalapit na ako sa'yo. Kahit naman di mo yan aminin ngayon, tapos aksidenteng malaman ko rin balang araw, wala naman sa puso ko ang magalit. Ganyan na ba ako kahalaga sa'yo? Malaking parte ka sa paggaling ng puso ko. Tama si Nadia ng nilapitan. Salamat naman kung ganun. May aaminin din ako sa'yo tungkol dun sa scotch tape. Ano yun? Nung araw na pumunta ka sa bahay para iabot yung scotch tape, balak ko nang sumunod nun kay Nadia. Ha? Kung hindi mo ako kinulit na ipagtimpla ka ng kape, baka di mo na ako kaharap ngayon. Baka wala ka na rin kinukulot ngayon. Dapat nga hindi pa ako pupunta nun sa'yo kasi wala akong maisip na dahilan. Pero parang may nag-udyok sa akin na puntahan ka na. Baka si Nadia na yun. Si Ate Nadia na nga siguro. Sol? Salamat ha. Wala yun. Baka kasi tama si Nadia. Anong ibig mong sabihin? Pwede ka bang halikan? Ha? Sige. Matapos ang naging halik na yon ay napatahimik kaming dalawa. Nagkatinginan at sabay na nagtawanan. Natawa na lamang kaming pareho dahil sinubukan naming gawin ang isang bagay na hindi naman dapat. Napangiti kami sa huli dahil hindi naman kami nagkailangan matapos ang halik na yon.
Siguro'y kinailangan lang din naming matingnan kung tama nga ang asawa kong si Nadia kung pwede kami sa isa't isa. Pero mukhang sa unang pagkakataon, nagkamali doon ang asawa ko. Talagang kaibigan lang ang tingin namin sa isa't isa ni Sol. Mabuti na lang at naging klaro na ring pareho sa aming dalawa. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na parang walang pagbabago dahil sa naging halikang naganap sa aming dalawa. Mas tumibay pa nga ang pagkakaibigan naming dalawa, wala na kaming agam-agam kung saan nga ba kami patungo. Alam namin ang direksyon na pwedeng tahakin ng relasyon namin ay hanggang pagkakaibigan lamang. Sa paglipas nga ng mga taon ay tuluyan na akong naging matatag sa pagkawala ng asawa ko. At hindi ko man inaasahan pero muli akong umibig. At muli kong naranasang maging masaya sa piling ni Angie. Nakilala ko siya noong minsang dumalaw ako sa parlor ni Sol, regular customer na pala ni Sol si Angie. 5 taon lang ang agwat namin sa edad. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam kong siya na. Siya na ang babaeng muling magpapasaya sa puso kong matagal nang nagtatago sa lahat. Pinakilala siya sa akin ni Sol at naging tulay nga rin si Sol para magkaigihan kaming dalawa ni Angie. Hindi man nagkaroon ng katuparan ang kagustuhan ng asawa ko na mahanap ko ang bagong pag-ibig kay Sol, pero nakatulong naman si Sol para mahanap ko ang sumunod na mamahalin ko. Panalo pa rin kung tutuusin at alam ko kung nasaan man ang asawa ko sa ngayon, masaya siya dahil hindi na ako mag-iisa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin para maiparamdam ko ang minsang lungkot na pinagdaanan ko. Mas gusto kong lalong magpasalamat dahil pinakinggan at nakisaya kayo sa mga panahong nakabawi na ako sa lungkot. Isang malaking karangalan ang mapasali sa inyong number 1 na programa, ang Barangay Love Story sa Barangay LS. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Josefino. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever